Okay mga kabiyahero, sa mga mapamahiin, pasensya na po kayo kung yung ating pong pambungad ng video ay sementeryo mga kabiyahero. Kasi nga po, nalalapit na po yung ating pagunita sa araw po ng All Saints Day at ng All Souls Day mga kabiyahero. Kung kaya't naisipan po natin na talakayin po ang tungkol sa bagay na ito. Mga 3 taon na po siguro yung nakakaraan mga kabiyahero, nagkaroon na po tayo ng content na may kinalaman po sa kasaysayan ng Undas. Kaya lang, may nakita po tayong post na senior post ng isa nating kaibigan at gusto po nating bigyan ng linaw yung pong post na ating nakita mga kabiyahero. At ito po yung bahagi ng ating nabasang post sa FB. Pasensya na po doon sa author ng post na ito. So, ang una, ang patay daw po ay di na nakaririnig o nakakaalam ng nangyayari. Pangalawa, ang pakikipag-ugnayan sa patay ay ayaw daw po ng Diyos. At ang pangatlo, siya lang ang may kakayahang tumugon sa ating panalangin. Totoo naman po mga kabiyahero na yung pong mga talata na kanyang binanggit ay katotohanang atin pong mababasa sa mga talata po ng banal na kasulatan. Pero yung tumbok, sinadya man o nagkataon lang na lumabas po ang post na ito ay doon sa panahon kung kailan tayo nalalapit ng maggunita sa araw po ng ating mga mahal sa buhay na yumauna. So mga kabiyahero, bilang isang Katoliko, sinadya man niya o hindi o nagkataon lamang nang maipost po niya ito, ay hayaan niyo po ako bilang isang Katoliko na bigyan po ng reaksyon. Dahil ang tingin ko po, para bang ako yung isa sa pinatatamaan niya dahil isa po akong Katoliko at nagugunita din po at naniniwala doon po sa tinatawag nating Undas. So, unahin na po nating bigyan ng reaksyon itong kanyang ginamit na talata. Number 1, wala silang nalalaman. Ang patay ay di na nakaririnig o nakakaalam ng nangyayari. Ayon daw po yan sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5 to 6. Totoo po yun mga kabiyahero. Hindi po tayo tutol na ito pong ating katawang ito, pag dumating na po sa atin yung ating katapusan o yung tinatawag nating kamatayan, tayo po ay ililibing, mabubulok, at ang ating pong katawang materya na ito ay sasama po sa alikabok. Kung totoo naman pala yun, ano pa ang dahilan at kinakailangan nating magbigay ng reaksyon? So ito po yung dahilan ko kung bakit ako nagbigay ng reaksyon mga kabiyahero. Kapag kayo po ay nagbasa ng Biblia at tinungo nyo po yung Gospel according to Luke chapter 16 verse 19 to 31, ay mababasa po ninyo yung isang parable dito tungkol sa isang mayaman at ang isang mahirap na si Lazaro. So nang kapwa po sila mamatay, doon po sa kabilang buhay, napunta po yung mayaman sa naglalagablab na apoy at napunta naman po sa piling ni Abraham ang pulobing si Lazaro. Pero yung pong mayaman, buhat sa malayo, natanaw niya po si Lazaro at nakilala. At hiniling po niya na kung maaari, dahil sa init na kanyang nararamdaman ay maibsan yung kanyang paghihirap, idut-dut yung daliri at ilagay sa kanyang dila dahil nga po sa hirap na kanyang nararanasan. At kanya rin pong hiniling doon sa tagpong yon na kung maaari ay magpadala ng isang mensahero para sa kanyang mga kapatid na nabubuhay pa upang hindi na nila sapitin yung paghihirap na kanya pong dinaranas mga kabiyahero. At kapag atin pong binasa ang aklat ng 1 Samuel 28, versikulo 1 hanggang 14, ay mababasa po natin dito na si Propeta Samuel, bagamat matagal na pong patay, ay nagawa pong ipatawag ni Haring Saul ang kanyang kaluluwa mula po sa kanyang libingan. At nagkausap po sila at nakita pa po niya
at ng espiritistang tumawag yung kaluluwa na lumitaw mula sa lupa, mga kabiyahero. So ito po yung isang patunay na yung pong binabanggit nitong post na wala nang nalalaman at naririnig ang isang yumao, ang isang patay, ay kalahati lamang po yan na katotohanan. So paano po natin maaalis yung pagkukontrahan ng mga talata? So ganito po yan. Kapag inyo pong binasa ang unang aklat ng sulat sa mga taga-Tesalonica, chapter 5, verse 23, ay ito po ang ating mababasa. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So maliwanag po dito na may tatlong bagay po na bumubuo sa iisang katawan ng tao. Ito po ay ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Yan po yung kabuuan ng isang buong tao, mga kabiyahero. At yung pong katawang pisikal, ito pong ating nahahawakan, itong nagugutom, ito po yung namamatay, at siyang sinasabi na wala na pong naririnig at wala na pong nalalaman pagkatapos po ng kanyang kamatayan. Ngunit, yung pong espiritu at kaluluwa ay nananatili po yung buhay. At bilang dagdag na katibayan po, kapag ating pong binasa ang Gospel according to Matthew, chapter 10, verse 28, ay ito po ang ating mababasa. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. So maliwanag po na may isang bahagi nitong ating buong pagkatao, yung pong kaluluwa, ay iba po kaysa po doon sa ating pisikal na katawan, mga kabiyahero. At dito po sa Matthew chapter 26 verse 41 ay ito po ang nakasulat: magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So maliwanag po na nasagot po natin yung kanyang unang tema na sinasabi niyang ang patay ay di na raw po nakaririnig o nakakaalam ng mga nangyayari. Okay, lipat po tayo dito sa kanyang pangalawang tema. Ipinagbabawal daw po, ang sabi niya, ang pakikipag-ugnayan sa patay ay ayaw ng Diyos. Ayon daw po sa Deuteronomio chapter 18 verse 11 to 12. So, tingnan po natin. Marami po tayong talatang mababasa sa banal na kasulatan na may mga pangyayari po na ang mga buhay ay nakikipag-ugnayan pa rin po sa mga patay. Pero ang ating pong gagamiting talata ay yung pong mahirap na nilang pasubalian, mga kabiyahero. Sa Gospel according to Matthew po, chapter 17, verse 1 to 3, ay ito po ang ating mababasa. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad na sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. So tatandaan po natin, mga kabiyahero, na matagal na pong patay si Moises at si Elias bago pa po dumating yung kapanahunan ni Hesukristo. Kung bawal po makipag-ugnayan sa mga patay, ay bakit si Hesukristo mismo ay nakikipag-usap pa ho sa mga taong matagal nang yumao, mga kabiyahero? Pero kung ang inyo pong pakikipag-ugnayan sa mga taong matagal nang namatay ay tungkol po sa paghingi ng mabuting kapalaran, katulad po ng sana patamain kayo sa loto or humingi kayo ng numero sa huwiting na inyong tatayaan upang kayo ay manalo, ay hindi po talaga yan karapat-dapat, mga kabiyahero. Ito pong pangatlo at huling paksa. Sa Diyos lang manalangin. Siya lang ang may kakayahang tumugon sa ating panalangin ayon po sa Salmo chapter 65 verse 2. So totoo po yun, mga kabiyahero. Yung pong araw ng undas kung saan marami po ang nagpapadasal, hindi po pakikipag-usap doon sa mismong namatay yung pong pagpapadasal. Yung pong panalangin
ay pakikipag-usap natin sa Diyos upang ipagbigay sulit yung pong ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Hindi po tayo nakikipag-usap ng direkta doon po sa kaluluwa noong mga namatay. Ang tanong, mayroon po bang talata sa banal na kasulatan na ipinag-uutos na ating gunitain ang ating mga yumaong mahal sa buhay? Sa sulat po sa aklat ng mga taga-Hebreo, chapter 13 verse 7 ay ito po ang ating mababasa. Alalahanin nyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano sila namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. At sa Hebreo 12, verses 18, 19, 22, and 24 ay may bababasa po tayong ganito. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinibilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Okay mga kabihero, ipagpatuloy po natin yung ating nakagawian na paggunita sa ating pong mga mahal sa buhay kahit po sila ay yumao na. Dahil yan po ay may batayang biblikal mga kabihero. So hanggang dito na naman po. Sana po ay nakatulong sa inyo yung ating paglalahad ng reaksyon na ito mga kabihero. Isang mapayapang pagdiriwang po ng paggunita ng All Saints Day at All Souls Day mga kabihero.